Kinabukasan, lumabas ang matandang babae para magbenta ng isda, tulad ng dati, napansin ba niya na ang aso sa kabilang kalye ay matamlay at papikit-pikit. Ang ekspresyon ng aso, mukhang masakit. Ang lola ay labis na nag-aalala, sa loob ng 16 na taon. Ito ang unang pagkakataon na dinala niya si Oscar sa veterinaryo, tiniyak ng lola na hindi ito papabayaan. Naintindihan naman ito ng aso. Pagkatapos ay check-up, nalaman nila na ang kaliwang mata ng aso ay matagal ng bulag, at ang kanang bahagi naman ay may katerata. Ang aso ay halos hindi na makakita ng kahit ano, kahit sa ganitong estado, binabantayan pa rin siya araw-araw. Sinabi ng doktor sa matandang babae, hindi lang bulag ang aso. Siya rin ay naghihirap mula sa matinding arthritis, ito ay isang karaniwang sakit sa mga matatandang aso. Hindi lang yan. Dahil sa edad ng aso, ang mga function bahagi ng kanyang katawan ay ibigay na. Natatakot ako sa oras at sandaling iyon. Napaluha ang matandang babae, mahigpit na hinawakan ng lola ang aso sa kanyang mga bisig. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi inaasahan ng matandang babae na darating ang araw na ito. Kaya sa lalong madaling panahon, ito ay naging 16 na taon na ang nakakaraan, si Oscar ay gumagala sa kalye. Nakita ng matandang babae ang kawawang aso at inalagaan niya ito. Mula noon, sinamahan ng aso ang matandang babae sa pagtitinde ng isda araw-araw. Ang kanyang pinakamamahal na aso ay malapit ng mamatay. Niyakap ng matandang babae ang aso at umiyak at humagulgol. Hindi niya matanggap ang masakit na katotohanan ito, kaya't nagpasya siyang dalhin ang aso upang makita ang dagat. Tuwang-tuwa ang aso na makita ang dagat sa unang pagkakataon, tila sinasabi, "Lola, napakaganda ng dagat."